Hello everyone, Nanay Duday here. Ito nga pala yung mga video bago ang aking birthday. Ito yung mga days na bago ako mag-birthday inayos namin dahil nga nasabi ko sa inyo dati maglilipat kami ng apartment. Kaya ito busy na naman ako sa pag-aayos ng mga gamit. So bago nga ang aking birthday inayos ko ang mga to para hindi man ako mahirapan sa aking birthday kahit walang handa at makapag-relax man lang, diba? Actually hanggang ngayon nag-aayos pa rin ako dito sa bago namin nilipatan. Pero dahil nga punong-puno na ang aking cellphone at puno na ang kanyang memory kagaya ng aking isip. Kaya nagawan ko ng i-voice over ito para naman mabawasan at ma-delete ko na, di ba? Panibago na naman ang ating vlog sa mga susunod na kabanata. Abangan nyo sa aming paglipat, Chari. At sa mga nagko-comment pala at nag-share ng aking mga video sa Reels, nakikita ko po kayo. Pasensya na po at hindi ko kayo nare-replyan at nababalikan sa inyong mga posts. Dahil busy lang po talaga ako ngayon, pero babalikan ko po talaga kayo lahat. Promise po. Kung nakikita nyo nga nilabhan ko muna mga damit para pag lipat namin is wala na ako masyadong lalabhan doon sa bagong lilipatan. At ito nga, laruan pa lang nito pe, ilang box na ang aking nagagawa. Parang laruan niya ata lahat ng aming ililipat. Kaya kunti lang ng aming ang gamit pero ang kanyang laruan sobrang dami. Kaya abangan nyo sa mga susunod na araw, ipapopost ko itong mga to, ibebenta ko na, Chari. O diba, parang kailan lang ang vlog ko, pinagdidikit ko tong mga to, tapos ngayon pinagtatangkal ko. O diba, parang ako lang, pabago-bago ng isip, Chari. Ganun talaga ang ating tadhana kapag wala tayong sariling bahay. Palipat-lipat tayo kung saan tayo komportable at mas malapit sa mga eskwelahan, sa mga bilihin para mas makatipid tayo, di ba? Yun nga lang ang nangyari is mas napalayo kami sa school ni Tupe. 10 minutes ata kami paglalakad bago makarating doon. Saka ako nakikikwento dahil malayo-layo pa itong mga video na to. So ito nga, pinaglalagay ko na sa basket ng kanyang mga laruan. So ilang box nga ang kanyang laruan, halos 5 yata. Ilang araw din bago ko natapos tapusin iligpit itong mga to dahil sobrang dami nga. Kaya inisa-isa ko siya araw-araw, iba-iba ang aking ginagawa. Dahil nga may mga ibang bagay din akong ginagawa, hindi lang ito, nagluluto din ako, naglalaba, nag-aalaga ng bata at nag-aaral din si Tupi. Kaya sa mga nagsasabi dyan na wala kaming ginagawang mga wife at papetis-petis lang kami dito sa bahay, tingnan nyo naman ito, baka pwede nyo kaming tulungan bago nyo ikwento sa iba na wala kaming ginagawa, Chari. Medyo masama nga mga pakiramdam ko sa mga araw na yan dahil sumasakit ang aking ulo, kakainom ko siguro ng suka, Charis. Wala naman akong no choice. Ako lang at ang aking hobby ang gagawa nito. Kaya tinulungan ko na lang ang aking sarili. Kaya mga sarili natin, magtulungan tayo mga sarili. Chari. Reklamo tayo ng reklamo na ang dami-dami at ang kalat-kalat ng mga laruan ng ating mga anak. Pero isang turo niya lang, binibili natin agad. Kasi naman di natin sila matiis o diba mga mami, ganun tayo. Kaya naman namin binibili ang mga ito, isa lamang ang aming purpose. Ayaw namin na lagi ang kanyang mata sa screen. Kaya naman gusto namin may mga laruan siya para mas mapaglibangan niya itong mga to at hindi siya lagi nanonood ng kanyang tablet. Meron kasi akong napapanood ng mga video, mga batang nagagalit, umiiyak kapag kinukuha mo yung kanilang cellphone o tablet na kanilang pinagnunoodan na kanilang paboritong video, mga cartoon. Kaya naman ayoko namang dumating sa puntong ganun na umiiyak siya kapag papatayin mo yung kanyang tablet o kukunin mo, ipapa-stop mo sa kanya. Ayan, sa ngayon, hindi naman na siya masyadong umiiyak. Ini-explain ko na lang sa kanya ng paulit-ulit na tama na ang kanyang panonood at masisira ang kanyang mata. Kung gusto niyang mag-eyeglasses, magiging nerd siya, ganun. At sabi ko naman is kung magsasalamin ka, kailangan matalino ka. Dahil yun nga ang tingin ng mga tao ngayon. Kapag naka-eyeglasses ka, dapat matalino ka, Charis. Kaya nga hindi ako nag-eyeglasses. Haha. Ano daw? Ha ha ha, nakalimutan ko. Pwede palang maglagay ng sound effects na tawa. Ito nga ang aming mga damit nagkalat-kalat. Isang storage lang naman to, pero parang ang dami-dami. Hindi pa kasi kami bumibili ng cabinet dahil nga palipat-lipat kami. Dahil nga mahirap ilipat ang cabinet kaya hindi kami masyadong bumibili ng cabinet. Saka na lang kapag meron na kaming permanenteng bahay. Kaya naman wala akong sawang humihiling sa Panginoon na sana bigyan na kami ng permanenteng bahay kahit mumunting bahay lamang, kahit kubo lamang. Is ko gusto yun. Kung mapapansin nyo ay pinagtutupi ko muna ang mga damit na to bago ko ilagay sa storage para pagkalipat namin, hindi na ako mahihirapang ayusin siya, bubuksan na lamang o ilalagay kung saan ilalagay. Dahil nga in-expect ko na marami akong gagawin doon, marami akong bububuin na mga kinalas-kalas ko dito at marami din akong ayusin. Malapit lang naman ang aming lilipatan kaya itong mga naka-hangers pinaglalagay ko na sa bag para pagdating doon is i-hanger ko na lang siya, hindi na ako mahihirapan at para hindi siya rin makusot-kusot. Mga damit at t-shirt pala to ni Habi, yung mga sa akin nga sa storage na lang dahil hindi naman ako pumapasok sa opisina, okay lang nakusot-kusot. Wala naman kaming plancha kaya inahanger ko siya at hindi ko masyadong tinutupi-tupi. Umuwi nga ng lunch ang aking hubby at natuwa ako sa inuwi niyang box. Kasya ata ako. Ayan, pakibalot na nga lang ako. Ako'y pagod na, Charis. At ito sa box naman is pinaglaruan ng aking baby. Tuwang-tuwa siya dahil kasyang-kasya siya. Ay siya nga pala sa mga naghahanap ng air fryer at oven. Ito nga pala binibenta na namin dahil hindi nga namin masyadong nagagamit. Minsan ko lang ata siya nagamit. Nung luto lang kami ng manok, tinry lang namin siya. Pero wala pa siyang sira. Talagang alaga siya. Lagi ko siyang pinupunas. Hindi na nga namin maharap magluto
ng dinner namin kaya lumabas muna kami para kumain sa Jollibee. O, di ba? Happy meal na naman. Happy na naman ang batang ito. Kumain lang kami ng kakaunti para naman may lakas kami maglipat. Ayan, naglipat na nga kami. Andito na kami sa bagong bahay. Pagkagising ko nga, ito nga yung bungot sa akin. Sobrang daming gawain. Inuna ko na nga itong mga gagamitin namin, kagaya ng mga wipes, ng mga lotion, para naman hindi ako mahirapan maghanap kasi ito yung mga una namin ginagamit. Feeling ko kasi after 7 months is dadatnan na ako dahil na-stress ako dito sa aking ginagawa. Kaya nilabas ko na itong napkin dahil nga may PCOS ako, kaya irregular ako. Ganito katagal, mga 7 months. So, minsan umaabot pa ng 1 year bago ako magkaroon. Napaka-abnormal ng aking menstruation. Dalaga pa lang ako, ganito na talaga. Kaya nga, sabi nila, blessed na blessed ako at nagkaroon ako ng baby. Dahil nga daw yung mga ibang kababaihan, may PCOS sila, hindi sila nagkaka-baby, hindi sila binibiyayaan ng baby. Kaya naman daw, napakaswerte ko daw. Kaya naman ang pangalan ng aking baby is Christoph L. Nathan. Yung Nathan is from the word blessed, Charis. Ang ibig sabihin ng El Nathan is gift from God. Kapag may PCOS ka at hindi ka na-disiplina sa pagkain at proper diet, it's lolobo ka talaga. Kaya ito naman ako ngayon palubo ng palubo dahil nga nag-eating stress talaga ako. Chari. Actually, dalaga pa lang ako, mas malakas ako kumain. Iwan ko ba? Bakit ibang epekto ngayon? Sa mga susunod na araw, mini vlog naman natin dito sa bagong apartment para naman makita nyo yung mga ginawa ko dito at mag-install pa ako ng kung ano-ano. Mahilig kasi ako mag-install ng kung ano-ano para namang space saver. But kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Thank you so much po sa laging panonood. Thank you so much po sa laging pagko-comment ng heart. And sa mga nag-share po, thank you so much po.